Isa sa mga hudas ng mga Tulfo, ikinanta itong si Senator Bato de la Rosa. Nakakaloka. Hudas talaga, Mima. Hudas talaga. Kasi guys, itong si Erwin, si Rafi, at yung nandoon sa Bitag, mga maayos naman mag-isip. 'Di ba? Not unlike dito kay kay Ramon na ewan ko ba, may pagka-black sheep sa mga magkakapatid talaga, hindi maiwasan na merong sumasaliwat sa agos ng buhay. Eh kung si Rapi, si Erwin, si Bitag, maayos mag-isip, yung isa dyan sa kanila, medyo malakas ang tama. At yun na nga, ito na yun, si Ramon Tulfo. Anyway, for the second time in the history, ako ay naniwala. At may katotohanan ang binitawang opinyon at sentimento ni Ramon Tulfo. Kasi yung unang binitawan niyang statement na ako ay sumang-ayon, yung sinabihan niya itong si former President Rodrigo Roa Duterte na itigil po ang paggagamit ng fentanyl. Yan, naalala niyo yan guys, January 31. Sabi niya kay Digong, dapat itigil na daw ho ang paggamit ng fentanyl kasi masama po yung epekto nito sa naging pag-iisip ni former President Rodrigo Roa Duterte. Now, after niyang ikanta or pagsabihan itong si former President Duterte, now kinanta niya naman itong si Bato. Ito ang sabi dito sa article. Bakit ba takot? Bakit takot si Bato sa International Criminal Court? Yung February 7 yan guys. So, 3 days na simula nang na-publish itong article na to. Actually nga guys, ako ay nagtataka. Kasi itong si Bato de la Rosa, si former President Duterte, ay malapit itong si Montulfo. Kasi itong si Montulfo, DDS po ito. And appointee po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. 5 years ago, inappoint siya ni former president bilang special envoy for public diplomacy to China. Kaya nga, ako guys, ang nagtatanong na parang bakit ilabaga? Bumaliktad na yung mundo. Kasi sa akin guys, hindi na bago yung mga tirada ni Montulfo na, di ba tinawag niya si President Bongbong Marcos na tamad. Ito nag 1 year pa lang yan guys kahapon, February 9. So tinawag niya po ang ating presidente na tamad, dinawit niya din po itong si First Lady Liza Araneta Marcos sa issue ng smuggling sa sibuyas na ang ginawa niyang source ay itong si Maharlika, na itong si Maharlika naman ngayon ay nakikipagpatentero sa batas ng Amerika. So ginawa niyang source itong si Maharlika at yung pinaka last issue niya is nung Philippine Star must clarify reportedly removal of columnist Montulfo. So, yung last issue niya na, nakisawsaw ako is yung pagtanggal sa kanya ng Philippine Star bilang isang columnist. So, sinisi po ni Montulfo itong si First Lady dahil sa kanyang statement sa Sibuyas, tinanggal daw po siya sa Philippine Star. Pero, nilinaw po ni Rafi Tulfo at ni Erwin Tulfo na wala pong kinalaman ng administrasyon sa pagtanggal sa kanya bilang columnist doon sa Philippine Star. So ngayon guys, 'di ba? Ako ay nagtaka kasi hindi na talaga bago kung tirahin niyang administrasyon ni President. Pero ngayon nakakapagtaka na itong si former President Duterte, tinirada niya. At itong si kaibigan niya na si Bato de la Rosa. So ngayon guys, basahin natin kasi nakakapanibago talaga tong mga eksenang ganap. So sabi ni Ramon Tulfo, bakit takot si Bato sa International Criminal Court? Yan nilaglag na. Laglagan na. Laglagan na. Actually guys, kumagat naman din ako sa sinabi niya na bakit takot si Bato dito sa International Criminal Court. Kasi meron naman akong naging basihan guys na totoo itong sinabi niya. Kasi unang-una, if you will remember guys, kasi itong si Bato mukhang namamangka na sa dalawang ilog itong statement ni Bato noong nakikita niyo yan guys. Sana ba yun? Kamali. Yan. Noong January 22, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ready na siya na makipag-cooperate dito sa International Court. So, what he really mean is ready to fight,
ready to sing and ready to testify na siya kung sakali man na nandito na ang International Criminal Court. So napapasok sa aking isipan na parang, nandito na yung slowly na pinuput niya pababa, bragging down itong si former President Rodrigo Roa Duterte just to save his own neck sa pagkakakulong. Kasi yung hugot ni Bato kung bakit ayaw niyang makulong, ito yon. Pakita natin sa inyo. Siyempre, kailangan natin maglatag ng article, guys. Senator Bato de la Rosa takot makulong kasi di niya na daw po makikita yung mga apo niya. So, one of the major reason kung bakit ayaw makulong ni Bato de la Rosa is yung mga apo niya kasi mahirap naman, nasa kulungan ka, hindi mo na makikita yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, yung mga apo mo. So, kaya nga, Bato is trying to save his own neck dito sa International Criminal Court. That's why na, parang dinadahan-dahan ng tinatalikuran ni Senator Bato de la Rosa itong si former President Duterte. At isa pa dyan, guys, if you will remember, after ng prayer rally doon sa Davao, naalala nyo, guys, kung saan itong si Bato de la Rosa nagkaroon ng ambush interview. Tinanong siya na after sabihan ni former President Digong na may presidente tayong adik, may presidente tayong bangag, nasa narco-list. After that, pangyayaring yan, nagkaroon ng ambush interview itong si Bato kasi di ba naging PNP chief siya nung panahon ni former President Duterte. Tinanong siya kung nasa list nga ba or may record sa PNP itong si President Bongbong Marcos. And ang sabi niya, I have no idea, ganyan-ganyan. So sa madaling salita, namamangka na nga itong si Senator Bato de la Rosa dito sa dalawang namamangka sa dalawang ilog. Kasi nga, kung hindi siya magbabago ng statement niya, kasi alam nyo, guys, kapag kumanta itong si Bato, pwedeng mabawasan ang sentensya sa kanya if ever man na makulong siya. Or pwede siyang ipardon ni President. But anyway, tingnan na lang natin yung extent ng ganap sa susunod na mga kabanata. And isa pa, guys, na nasabi ko na kung bakit parang nilalaglag na ni Senator Bato de la Rosa itong si former President Duterte. Ito, guys, nakita nyo ba to? Yung balitang yan, for now, Bato de la Rosa rejects bid for a separate Mindanao. So, ayaw niya, guys, hindi po siya sumang-ayon dito sa sinabi ni former President Duterte na magkaroon ng separation ang Mindanao, which is pinagdiinan din naman ni President Bongbong Marcos yan na ang lahat ng magpupush ng pagsulong dito sa separation for Mindanao, pwedeng kasuhan ng criminal violation. So, yan nga yung nakikita ko dito kay Bato de la Rosa. Kumbaga, literally, na lumalaban na lang siya para sa sarili niya. Kasi itong si Digong, anytime, pwede din siyang ikanta ni former president na hindi, si Bato yung may kasalanan dyan. Siya yung implementer Tanga siya na, inutusan ko siya, sunod siya ng sunod. Diba? Parang pwedeng sabihin yun ni former President Duterte. Now, anyway, ito na nga, nagpapabango man itong si Senator Bato de la Rosa sa mata ng mga tao, pero hindi siya nakaligtas dito sa isang columnist na Judas, which is itong si Ramon Tulfo. So sabi dito ni Ramon Tulfo, basahin natin, guys, nawala tayo. Sabi ni Ramon Tulfo, sa nagdaang column noong Martes, Pebrero 6, tahasan kong sinabi na dapat harapin ni Senator Bato de la Rosa ang International Criminal Court ang paratang na crime against humanity sa kanya. Kasi, guys, itong si Bato de la Rosa ang nagsilbing Philippine National Police nang nilunsad ng noon ay Pangulong Rodrigo Duterte ang drug war. So, para sa akin, guys, kasi itong si Digong, diba, nag-implement na, nag-utos. Sige, pag pumatay kayo ng adik, may kayo sa akin, patayin niyan, ako bahala sa inyo, diba, ganun yung sinasabi ni former president. Pero yung AFP at yung PNP, hindi sumunod sa kanya kasi labag po yun sa batas. Bali, sinusunod pa din ng PNP at ng AFP yung tamang proseso, rule of law and due process. Pero ito nga si Bato, dahil nga sip-sip sa administrasyon ni former President Duterte, ang ginawa niya, sige, ang makapagpatay ng adik, in-implement niya, guys, ang makapagpatay ng adik, merong special reward, ganyan-ganyan. So, kaya nga, diba, nauso yung palit ulo to the point na merong mga pulis na umamin na pag makategi sila ng tao, abay, meron silang special reward na makukuha. To the point na yung mga pulis, pinasakamay na din yung pagpatay sa mga taong nang walang kapaslanganan. To the point na kahit inosente, nadadamay, kahit hindi naman adik, sinasabihang adik. Kasi may mga planted crime, katulad ni
kay Kian de los Santos ba yun or de los Reyes, nakalimutan ko. Katulad ni Kian, basta yung Kian, yung bata na, na nanunood lang doon sa may tabi, tapos dinampot ng mga pulis, tapos tinegi, tapos sinabi ng laban daw. Which is, according naman sa naging investigation, hindi naman pala ng laban. Kumbaga, planado po ang pagtegi dito kay Kian. So anyway, itong si Bato kasi, PNP chief siya. So, implementer po siya. So, one of the, the people na talagang dito sa ICC, Dawit. Kasi siya yung siya yung implemento. Siya yung naging PNP chief ng kapulisan ng buong Pilipinas nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. So sabi pa dito, hindi nawala ang droga kahit na inatasan ni Digong ang PNP na in-neutralize ang mga pusher at traffickers. Hindi naman talaga nawala kasi yung mga tinitira nyo lang is yung mga sanga. Hindi nyo tinitira yung mga ugat, yung mga main player. 'Di ba? So, paano masosolve yung droga kung yung tinitira nyo is yung mga sanga? Yung sanga, tutubo at tutubo pa din yan. Pero kung yung tinira sana dito is yung mga implementor, yung mga, yung mga game changer, yung ugat, hindi na sana laganap. 'Di ba? So, bagkus ay mas laganap pa ngayon. Paano naman mawala ang droga? Parang ang PNP pa ang bantay sa lakay. Gaya nga ng sinabi ko nung nakaraang kolum, marami sa mga pinatay na suspected drug pusher at trafficker ay karibal ng alaga ng mga pulis. So, karibal ng mga alaga ni Bato de la Rosa. And sinabi din ni Ramon Tulfo na nakakatanggap ng pera itong si Bato de la Rosa galing sa mga natitegi nilang mga karibal na kalaban. Kasi sabi din ni Arturo Las Cañas, naging kompetensya na din po ni Digong itong pagiging drug lord. Kumbaga nung naging presidente siya, tinira niya lang yung mga yung mga kalaban niya dito sa business ng droga. Pero anyway, sabi pa dito, in short, selective o pinipili ang pinapatay sa war on drugs. Totoo yan, guys. Totoo. Promise. Kasi wala namang tingnan mo hindi naman sa totally pinatay itong si Leila de Lima, pero tingnan nyo, pinunterya. Para maging makatotohanan ko ang war on drugs, para maging makatotohanan ko ang pag-implement or matawag silang seryoso dito sa pakikipaglaban sa droga, gamit na gamit ang fabricated stories na ginawa nila dito kay former senator and now attorney Leila de Lima. See? Diba? Masyado ba akong mabilis magsalita, guys? Pasensya na ha. Kasi nag-overtime na tayo, 12 minutes na. Pero sige, pagpatuloy natin. So, marami akong tinanggap na mga ulat matapos bumaba si Digong sa pwesto na nagsabi na tuwing may napapatay na drug pusher or trafficker, may nagdedeposito ng pera sa bank account ng mga pulis na sangkot sa pag-salvage. Yan na ngayon tinutukoy ko sa inyo, guys. Sinabi ni Ramon Tulfo na may pera nga. May pera sa droga. 'Di ba? Sa madaling salita. At sino naman ang nagdedeposito ng pera kundi ang mga karibal noong napatay ayon sa ulat? Kasi ginawang kompetensya, guys, itong droga Ginawang kompetensya itong droga. So natatandaan ninyo si dating Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte na di umano isang drug lord na pinatira pa ni Bato ng ilang araw sa kanyang official residence sa loob ng Camp Crame. O sino yung familiar dito kay Albuera Espinosa? Actually, hindi ako familiar dyan, just to be honest. So, ililive na lang natin yan and gagawa ko ng separate content kasi mag-research ako about sa naging background ni Espinosa Albuera. Kasi, yung topic ko na to is on the spot. On the spot to, guys. Sabi ko para alam ko din yung reaction ko and kung paano ako mag-vlog without without doing a notes. So, sabi pa dito, matapos ang bakasyon ni Espinosa sa White House ni Bato, kinulong ito sa Southern Leyte Provincial Jail sa bayan ng Baybay. Doon siya pinatay ng mga pulis na sumalakay sa jail. So, anong napag-usapan ni Bato at Espinosa sa White House? Isa pang suspected drug lord ang napatalsik na congressman ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Alam na natin ang nangyari kay Teves, siya ay nagtago ngayon dahil sa pagpatay kay Joel Gov Degamo. May nag-viral na letrato na katabi ni Bato si Teves, chami-chami pa sila.
inakusahan si Tevis na drug lord sa kanyang lugar. Bakit di siya na-salvage o inaresto ng mga pulis? Kahina-hinala, di po ba? Takot daw si Bato na harapin ng ICC kung siya'y inosente. Bakit? So, yan po yung naging kolom ni Ramon Tulfo. At pinagdiinan niya na itong si Bato de la Rosa ay dawi talaga na hindi pwedeng maligtas dito sa, sa ginawa nilang pagkakamali. Kasi iniisip ata ni Bato na kapag gumaya siya dito kay Arturo Las Cañas ay ligtas siya, which is not. So, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang pagkakamali at kanyang pagkakasala. Diba? So, pero Senator Bato de la Rosa, sabi nga 'di ba sa kasabihan, if you have the feelings that something is wrong, don't be afraid to speak up. Bumoses ka kahit, alam ko naman kasi na kahit paano may puso ka din, bumoses ka sa tama. Gawin mo yung tama. Bumoses ka para sa katotohanan. So, 'di ba? Humigit kumulang 30,000 ang namatay na mga tao. Ang iba pa nga doon, inosente, mga blue collar, mga nakachinelas, minimum wage earner, ano pa ba? Tricycle driver, mga pintor, 'di ba? Construction worker. So, bumoses ka para sa katotohanan. Kasi hindi mo habang buhay maitatago yan. May oras at may oras ka din. Kaya nga, hanggat kaya mo pang itama ang pagkakamali, itama mo. Hindi na natin kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya mo makapagbuo ng changes para sa future. So, madaming tao ang sumisigaw ng hustisya, madaming Pilipino ang uhaw na sa hustisya, and according na din dito guys sa survey, pakita ko yung survey ng ng SWS survey. 'Di ba? Wait lang, nawawala. According na nga din dito sa sa survey ng SWS, public approval of ICC drug war probe is growing. So, madami na ang mamamayang Pilipino ang tumindig galing sa dilim. Madami ng mamamayang Pilipino na gusto nang itama ang mga pagkakamali. Madaming Pilipino na ngayon ang gising. So, sumama ka na din para sa pagbabago. Wala namang masama na tanggapin mo ang pagkakasala or yung sentensya or pagkakamali mo. There's nothing wrong with that. Pero, ang akin lang naman, syempre, panindigan mo. Manindigan ka sa tama. Yun lang. Diba guys? Hindi mo na ito matatakasan. Nandito na tayo kahit sabihin mo paman natin yan na walang jurisdiction, ganyan. Hindi papayag ang mamamayang Pilipino. To the point na ayon sa survey, parang halos magpi-people power na ang mamamayang Pilipino if hindi mapapasok ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Marami na po ang gustong papasukin ng ICC at umuunti na lamang po ang bilang ng mga taong hindi pabor sa pagpasok ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Nakikita ko na namamangka ka na sa dalawang ilog. 'Di ba? Nagtatry ka na i-balance ang mga sentimento mo. Nagtatry ka na maging playing safe. So, meaning to say, umaatras ka na sa, sa pagkakaibigan nyo ni Digong. Hindi ko naman sinasabing umaatras ka na kay Digong, pero sa mga base sa mga statement mo sa mainstream media, I really don't know if this is a game plan, kasi kung game plan to, lugi si Digong. Ina-uplift mo lang yung sarili mo, tapos dina-downward mo itong si former president. So, I don't really think so na this is a game plan tactics, kasi luging-lugi talaga dito si Digong. Pero anyway, kung ikaw ay napapansin mo na may pagkakamali talaga or hindi na matiis ng konsensya mo, tanggapin mo ang husga sa'yo. May paraan pa para magbago. May panahon pa para magsalita sa katotoo. Huwag kang magmatigas. Law is law. Law is law. Law is law, and no one should be above the law. Huwag tayong feeling superior or huwag tayong feeling Diyos na, ligtas ka sa batas. Kasi iba yung hustisya dito, iba yung batas sa lupa, iba din yung batas ng langit. So, hanggat may oras pa, speak up. Hanggat may pagkakataon pa, mag-ambag ka para sa pagbabago for the changes. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimali Siya nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.